Liwanag na nagmumula sa labas ang gumising kay Irene dahil nasilaw siya noon. Naramdaman din niya ang init noon kaya alam niya umaga na. Di naman masakit sa balat ang init kaya napagtanto niya kasi simula pa lamang ng isang bagong umaga. Bahagya siyang dumilat at nakita niya nagmula sa nakahawing kurtina ang liwanag. Dahan-dahan siyang bumangon at pinagmasdan niya ang paligid bago dumako ang tingin niya sa labas. Di niya alam kung bakit ibang umagang yon para sa kanya. She felt elated in a way, and that morning somehow felt warm. Tila nangangako yon na magandang simula para sa kanya dahil sa nangyari. Napangiti siya na sumagi sa isipan niya ang namagitan sa kanila ni Chris. Wala siyang anumang saplot sa katawan maliban sa kumot na tumatakip sa kahubdan niya. Nang lumingon siya sa gilid, natigilan siya dahil wala pala roon ang binata. Maaga yata itong nagising. Nasa kusina kaya siya? Tumayo na siya at tumiretso sa banyo upang mag-shower. Nang matapos, itinapi niyang malaking tuwalyang naroroon sa katawan niya. Nagtungo siya sa silid niya upang kumuha ng damit, subalit natigilan siya dahil sa tumambad sa kanya pagkabukas ng pinto ng silid ni Chris. Flower petals? Nagkalat kasi mga flower petals sa carpeted na sahig ng hallway. Nang makahuma, napangiti na lamang siya. Tiyak niyang si Chris ang may kagagawa noon. Pero bakit? May nakita siyang isang papel na nakalatag sa sahig kasama ng mga petals. Dumukwang siya at kinuha yon. Follow the trail of petals. It will lead you to me. Yon ang nakasulat sa papel at sulat kamay iyon ni Chris. Nagmamadali siyang magtungo sa silid niya at nagbihis. She hoped he wouldn't mind if she tried her best to look beautiful in front of him after their love-makings yesterday. Agad siyang lumabas ng silid pagkatapos niyang magbihis. Isang baby blue summer dress ang napili niyang isuot. Gaya na nakasulat, sinundan niya ang mga talulot sa sahig. Sinundan niya yon hanggang sa marating niya ang living room. Napatigil siya sa pagsunod sa mga yon nang dumako ang tingin niya sa sofa kung saan siya unang inangkin ng binata. Just by looking at it, made her remember every detail almost instantly. Even the sensations she felt were vividly etched in her mind. Muli niyang sinundan ang mga petals, sabalit nangunot ang noon niya nang mapansin na sa porch patungo ang mga petals. Bakit sa porch? Mahinang uso niya. Gayunman, sinundan pa rin niya iyon hanggang sa makarating siya doon. Sa pagbukas ng pinto, narinig niyang pumailan lang isang love song. Her heart beat faster in anticipation as she went out to the porch. Hindi niya alam kung ano nga bang dapat niyang makita doon. Subalit nalaman lang niyang sagot doon na makita niya si Chris sa tabi ng CD or cassette player na nakapatong sa balustrade. Nakaupo ito roon at nakangiting nakamasid sa kanya. Good morning, princess. Bati nito at tumayo, tsaka lumapit sa kanya. You made this? Nakangiting tanong niya habang pinagmamasdan ang paligid ng porch. May mga pagkain sa lamesa na bagong mga luto pa dahil umuusok pa iyon. Sa gitna naman ng mesa ay naroon na isang maliit na vase na may iba't ibang klase ng bulaklak na nakalagay doon. Sa sahig ng porch nagkalat ang marami pang flower petals na talaga naman humahalimuyak sa bango. Though the scent was slightly strong, nevertheless it calmed her senses. Yes, I made this. Kailangan kong mag-effort na maging memorable ang natitira mo pang 3 araw dito. Isa pa, paraan ko to para maiba naman ang pasalubong mo sa umaga mo. Saka siya siniel na mabang-angking halik sa mga labi niya nang tuluyan na tong nakalapit sa kanya. Tinugon niya yon ng buong puso. After making love to you the whole day yesterday, I thought I should make your stay here even more memorable. Anas nito habang nakatingin sa mga mata niya. Para ano pa? Hindi mo naman kailangan mag-effort ng ganito eh. You don't like it? That's not what I meant. Agap niya na makita ang pagguhit ng disappointment sa mga mata nito. I mean, you already made my stay here truly memorable. Sa loob ng halos 2 linggong pananatili ko dito, marami nang nangyari sa buhay ko na hindi ko malilimutan. At kasama kita sa mga yon. Isa pa. Subalit ayaw lumabas sa bibig niya ang mga nais sana niyang sabihin.
Sasabihin ko ba sa kanya? Ang ibig bang sabihin noon, unforgettable ako? Napatingin siya dito. Gusto niyang matawa sa klase ng pagkakangisi nito. Mukhang may nasabi yata siya na nagpaboost ng ego nito. Hindi, sagot niya. Bigla tong sumimangot na animo bata na ikinatawa na lamang niya. Tawang natigil nang muli siyang halikan nito. Kakain na po ba tayo ng breakfast, Smiling Prince? Tanong niya matapos itong pakawalan ang mga labi niya. Hindi mo pa ako binabati ng good morning. Good morning, Prince? That's better. Let's go. Kumain na tayo. Kanina pa kita hinihintay. Ang boring kasing kumain ng walang kasabay. Dati ka namang kumakain ng almusal ng walang kasabay ah. Ani yan nang makaupo na siya. Boring kumain ng walang kasabay na magandang babae. Ganoon, sambit niya at umiling-iling. Natawa pala silang pareho at maganang kumain kapag kuwan. Hindi na sila lumabas buong maghapon. Naroon lamang sila sa loob ng bahay at walang ibang ginawa kung hindi ang magkwentuhan at magturo. Tinuruan siya nito kung paanong magluto ng mga putaheng alam nitong lutuin, both local and international dishes. Tuwang-tuwa siya dahil marami siyang natutuhan. Kung sa bagay, magaling namang magturo si Chris, matyaga rin ito. Tinapos silang araw na yon sa paulit-ulit na pakikinig sa inirecord na musika niya na sinundan ng isang mainit na pagniniig. Nang mga sandaling iyon natiyak niya na walang ibang lalaking aangkin sa kanya kundi si Chris lang. Ito lang at wala nang iba. Kahit alam niyang ito na ang hudyat na kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili sa paglayo mula dito. 3 oras nang tulog si Irene, ngunit gising na gising pa rin si Chris. Yakap niya ang malambot na katawan ng babaeng kanina lamang ay kaulayaw niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na aabot sa ganito ang pakikipaglapit niya rito. Di niya alam na ganun pala kasarap sa piling ng dalaga. He wished everything could stay as blissful as that for a long time. Pero alam niya, matatapos lahat ng meron sila ngayon na Irene. 2 days more and she would leave him. Yun naman ang dapat, hindi ba? Bakit tila mabigat sa dibdib niya na ganun nga ang mangyayari? Hindi niya gusto na malayo sa kanya si Irene. Hindi niya kakayanin yon. At hindi lang dahil sa physical attraction na nararamdaman niya para dito. Alam niya yon. Hindi niya kayang malayo si Irene sa kanya dahil sa maiksing panahong nakasama niya ito, mahal niya na kaagad ito. Much more than he had ever loved Sarina. Napangiti siya sa realisasyong iyon. Niyuko siya si Irene habang nakaunan to sa braso niya. God, he loved the silent princess. Her silence was one reason why he was drawn to her. Her silence said everything about what his life would be like with her. It would be a life full of wonderful moments. Moments that he would forever cherish in his heart. Hinawi niya ang nakatabing ng mga hibla ng buhok sa mukha nito. Di niya napigilang haplusin ang maamong mukha nito, ang mukhang hindi nakababakasan ng lungkot na unang pumukaw ng atensyon niya at bumuhay sa kagustuhan niya na pawiin ang lungkot na iyon. Her face was like that of an angel, serene and beautiful. Even her smile was extraordinary. Ang inosenteng ngiti nito ang nagpasimula ng lahat ng nararamdaman niya para dito ngayon. And it pained him, just thinking that he would never had a glimpse of that smile after that vacation. Hindi niya maaaring sabihin dito ang tunay niyang nararamdaman kahit na gusto niya. Madadamay ito sa gulong posibleng kasangkutan niya dahil sa paghahanap sa babaeng dahilan kung bakit hiniwalayan ni Santi ang kapatid niya. Nagsilbing rason yun upang magpakamatay ang huli. How I wish I could easily say I love you, Irene. I want you to stay with me. Pero ayoko na madamay ka sa problema ko. Hindi ko gustong makita mo ang Chris del Mundo na mapaghiganti dahil sinaktan ng labis ang taong mahalaga sa kanya. Ayoko na layuan mo ko dahil takot ka sa akin. Usal niya habang hinahaplos ang mukha nito. Ginawaran niya na masuyong halik ang labi nito. I love you and I want to be with you forever. I want you to be my princess forever. Abala sa paghahalongkat si Chris sa mga nakatagong gamit ni Kathy sa Famila Villa ng mga Del Mundo. Maaga siyang umalis sa bahay niya at iniwan doon pansamantala si Irene bago to magising. Mahimbing na mahimbing ang tulog nito kaya hindi niya na to ginising pa upang makapagpaalam. He just kissed her lips gently.
Naisipan niya na magtungo sa villa na 4 na kilometrong layo mula sa bahay niya dahil nais niya nang tapusin ang dapat niyang gawin. Nagmula nang sumagi sa isip niya kagabi ang mga inamin niya sa sarili at ang gulo na maaari niyang kasangkutan ay hindi siya matatahimik. 5 taon nang lumipas mula nang magpakamatay si Kathy at pinangako niya sa kanyang sarili na hahanapin niya ang taong dahilan noon. Subalit hanggang ngayon wala pa rin siyang ideya kung sino nga ba yon. Gusto niya nang tapusin sa lalong madaling panahon ang paghahanap niya sa taong yon upang matahimik na siya. At may palagay siya na posibleng alam ng kapatid niya ang identity ng babaeng ipinalit ni Santi rito. Sa mga lumang gamit nito, posibleng doon nga niya matagpuan ang kasagutan. Inabot din siya na ilang araw sa paghahalongkat hanggang sa makita niya ang isang sobre na nakaipit sa journal ni Kathy. Kumunot ang noon niya, lalo na nang makita niya na nakapangalan sa kanya ang sobre. Handwriting to ni ate, pero bakit ngayon ko lamang ito nakita? At saka lang niya naalala na hindi nga pala niya ginalaw maski isang gamit ng yumaong kapatid magmula nang mamatay ito. Hindi niya tinangkang pakialaman ang anumang gamit sa silid ng kanyang kapatid dahil hindi pa rin niya lubusang matanggap na nawala sa isang iglap ang taong pinahahalagahan niya. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib nang mahawakan na niya ang sobre. Hindi siya sigurado kung para sa yon, subalit sinikap niyang wag pansinin iyon. Nagpatuloy siya sa pagbubukas ng sobre. Isang sulat ang naroon kasama na isang litrato. Kinuha niya ang litrato at tiningnan yon para lang magulat sa tumambad sa kanya. It can't be. Hindi to totoo. Nagugulo ang sambit niya dahil sa nakita. Tila may tumarak na kung anong matalim sa sa puso niya. Hindi niya matanggap ang nakita sa larawan. Nainginig ang mga kamay na kinuha niyang sulat sa sobre at agad na binasa iyon. Ngunit, lalo lamang umigting ang hindi may paliwanag na sakit sa puso niya. Kaalinsabay na iba pang mga emosyon na alam niya na hindi kakayanin ang dibdib niya. Pain, denial, shock, and most of all, betrayal. Ilan lang ang mga ito sa nangingibabaw sa dibdib niya ng mga sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman niya. Walang salitang tumayo siya at nilisan na ang lugar na iyon. Nagmamadali siyang bumalik sa bahay niya dahil kailangan niyang kumprontahin si Irene. Kailangan niyang maliwanagan kahit na alam niyang posible siyang masaktan sa maaaring kahihinatnan ng lahat. Nag-uumpisa na si Irene sa pag-iempake ng mga gamit niya kahit na bukas pa ang alis niya. Hindi niya matukoy kung bakit niya ginagawa iyon, subalit nagpatuloy lamang siya. Habang nagtutupi siya ng mga gamit niya at isinisilid ang mga iyon sa duffel bag, unti-unting bumibigat ang dibdib niya. Alam na niya na darating siya sa puntong yon. 2 linggo. Yan lang ang itatagal ng bakasyon niya. Bukas matatapos na ang 2 linggo na bakasyon na iyon. Nangangahulugan din yon na matatapos na bukas ang ugnayang meron sila ng binata. May nangyari man sa kanila, hindi pa rin assurance yun na pareho sila ng nararamdaman ni Chris. Pero hindi niya rin naiintindihan kung bakit nung huling beses na ang kinensya nito ay naging mapusok ito. Higit na mapusok kesa nung unang beses na naganap ang lahat. It was like he couldn't get enough of her. Pero tiyak niya, siya lamang ang tumutugon sa pag-angkin nito na puno ng pagmamahal para dito. At napakasakit isipin na baka hanggang pisikal lamang ang lahat ng namagitan sa kanila. Napapitlag siya nang marinig ang kalabog na pumutol sa pagmumuni-muni niya. Gano'n na lamang ang pagtataka at takot niya nang makita ang tila galit na anyo ni Chris habang humahakbang to papalapit sa kanya. May problema ka ba, Chris? Kinakabahan man ay nagawa pa rin niya na itanong iyon. Tumayo siya matapos na isara ang closet. Uminto ito ilang hakbang layo sa kanya at ibinagsak sa wooden table ang isang nakatuping papel na hinuha niya ay isang sulat at isang litrato. Litong tumingin siya kay Chris. Bakit hindi mo tingnan? Sabi nito sa malamig na tono na tumarak sa puso niya. Nagtataka man, idagdag pa na nasaktan din siya sa klase ng tonong ginamit nito. Sinunod niya ang sinabi nito. Una niyang kinuha ang litrato na natatakpan ng sulat.
Kumunot ang noo niya sa nakita. Nakita niya ang sarili sa retrato, yakap ang isang lalaking kilala niya. In fact, the guy she was hugging in the picture happened to be someone close to her. Pero bakit ito ay pinapakita sa kanya ang retratong yon? I don't get it. Paano napunta sa iyong retratong to? Tanong niya at muling ibinalik ang tingin sa litrato. Yon ang paboritong litrato ng pinsan niya na si Santi Novencido, kung saan sinalubong niya ito ng yakap dahil kadarating nito mula sa China sa isang business seminar. Kuha ang litratong yon sa labas ng bahay nila. Sa pagkakaalala niya, nawala ni Shanti ang litratong yon at ilang araw nitong hinanap yon, ngunit bigo ito na makita yon. Kaya, paano yon napunta kay Chris? Sino siya sa buhay mo, Irene? Hindi mo ba alam na ang taong kasama mo sa litratong yan ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang kapatid ko 5 years ago? Puno ng pait na pahayag nito. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. 5 years ago? Oh God, that was around the time Santi died. Paano mo nagawang itago sa akin to? Do you have any idea how much I wanted to find you? How much I wanted to know the person who drove my sister to kill herself? Hindi kita maintindihan. Ano bang sinasabi mo? Naguguluhang usisa niya. And why do you want to find me? Dahil ikaw ang may kasalanan kung bakit naisipan niyang magpakamatay. Kung di dahil sa'yo, hindi sana iniwan ni Santi si ate. Gayong engaged na sila at ilang araw na lang, dapat ikakasal na sila. It's your fault, Irene. Siya naman ay tila ng hina sa narinig. Hindi nito naiintindihan ang totoong dahilan kung bakit kailangan hiwalayin ni Santi ang fiancé nito. Ngayon lang niya naalala kung bakit tila pamilyar si Chris sa kanya. Tiyak niya, walang kinalaman yon sa pagiging professional photographer nito. Nakita niya na si Chris noon nang ipakita ni Santi sa kanya ang litrato ni Catherine Del Mundo, ang fiancé nito, kasama nag-iisang kapatid ng huli nang minsang kinulit niya ang pinsan na ipakilala sa kanya ang babae. Hindi nga lang dumating ang pagkakataong yon dahil sa isang dagok sa buhay ni Santi. Naging dahilan yon upang makipagkalas ito sa nobya. Santi was devastated with his decision, but he had to do it before something worse happens. Hindi niya maintindihan kung bakit siya sinisisi ni Chris sa pagkamatay ni Kathy. Iniisip pa nitong siya ang ipinalit ni Santi sa huli, kaya nakipagkalas ito? Pero imposibleng mangyari yon. Hindi kailanman nangyari yon. Yon ang kailangan niyang ipaliwanag. Chris, I can explain. It's not what you think. Saan niya at aktong hahakbang siya palapit dito, subalit humakbang ito ng ilang beses pa atras. Nasaktan siya sa ginawa nitong yon na tila ba nandidirito sa kanya at may nakakahawa siyang sakit. Nag-init ang kanyang mga mata. Alam ko kung gaano kamahal ni Santi si Kathy, but he has his reasons why he had to let her go at hindi ako ang... Do you think I'm dumb? There is no other reason for that bastard to leave my sister. But you, Irene, inagaw mo siya sa kapatid ko. Pinigil niya ang pagturo ng kanyang luha. You don't understand. Then make me. Ipinapaliwanag ko na sa'yo, hindi akong may kasalanan. There were just reasons. Pero hindi ganun kadali para sa akin na sabihin yon. Ngunit tila ayaw na siyang pakinggan ito dahil iwinasiwas itong isang kamay. Don't bother. Just leave. Now. Chris, please don't do this. Mangiyak-iyak na pakiusap niya. Hindi pa niya gustong umalis. Kahit isang araw pa, gusto niyang manatili sa bahay niyon kung saan naroon ito. Gusto pa niyang makasama to sa huling araw ng pagbabakasyon niya doon. Bigyan mo ako ng panahong makapagpaliwanag sa iyo. I will explain everything. Just give me time to prepare. Para ano pa? Para makapaghanda ka ng mga litanya mo na puro kasinungalingan? Don't bother, Irene. Umalis ka na. Hindi ko rin pakikinggan ang mga kasinungalingan mo, kaya kung ako sa'yo, go. I don't want to see you here anymore. Anito sa malamig na tono. Daig pa niya ang nasigawan ng megaphone sa tenga sa mga sinabi nito. Hindi siya makapaniwala at lalong hindi niya nagustuhan na ganon ang nangyayari. Tinataboy siya ni Chris dahil lang di niya nagawang ipaliwanag dito kaagad ng maayos ang totoo. Pero may dahilan kung bakit kailangan niyang ihanda ang sarili niya sa pagsasabi dito ng katotohanan na kailangan itong malaman upang malinawan. Hindi ganon kadali sa kanya na sabihin kay Chris na nagdusa rin si Santi. Siya ang saksi kung paano nagdusa ang pinsan niya bago ang aksidente.
Pero paano ba niya ipapaliwanag dito ang totoo, ngayong ayaw na siyang pakinggan ito? You don't mean that, Chris, right? Wala sa sariling napailing siya na ilang beses, unbelieving of what she had just heard. Sabihin mo sa akin, nagbibiro ka lang. Subalit blankong ekspresyon nito nang tingnan niya ang mukha nito. His eyes were devoid of any emotions. At sapat na yon upang makadama siya ng di may paliwanag na panglalamig sa buong sistema niya. Mukhang di niya magugustuhan ang isasagot nito sa kanya. Chris, I don't want to see you here anymore. Utos nito sa malamig na tono. Ganun na lang ba kadali para sa'yo na itaboy ako? Puno ng pait at hinanakit na saan niya. Wala na bang halaga sa'yo ang mga namagitan sa atin? What we had together was nothing. In fact, it was the biggest mistake I've ever done in my life. Hindi na lang sana ako nakipaglapit sa'yo dahil gusto ko. Kung alam ko lang sa simula pa lang na ikaw ang ipinalit ni Sandy sa kapatid ko, noon kang hahayaan kung may mangyari sa atin. Ipaparamdam ko dapat sa'yo ang paghihirap na naranasan ni ate bago siya namatay. Ngayon pa lang, labis-labis ng pagsisi kong nakipaglapit pa ako sa'yo. Tila pinalakol ng ilang ulit ang kanyang puso, dinurog ng pinong-pino sa mga sinabi nito. Nag-uumpisa ng walang humpay na pagtulo ng mga luha niya dahil sa nararamdamang kirot at pait. What had turned you into a cold-hearted bastard, Chris? Di na niya pinigilan ang pagtulo ng mga luha niya na tila asidong tumulo sa kanyang puso at dinadaganan ng hapding nararamdaman noon. Hindi niya matanggap at napakasakit sa kanya na tila pinagsisisihan nito na nangyari ang lahat sa pagitan nila. Ni hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na ihanda ang sarili ko na ipaliwanag sa iyong totoo. I just need time. Mahirap ba para sa iyo na ihanda at ibigay yon? Hinarap siya nito. Time? My sister wasn't given time to demand an explanation from Santi nang iwan siya nito 5 years ago. I wasn't given time to save her and prevent her death. Anong time pang hinihingi mo sa akin, Irene? Just because you weren't given a time to do what you wanted to doesn't mean you have to do the same thing to me. At bakit hindi ko gagawin yon? You practically ruined my sister's life. Kung di ka dumating sa buhay ni Santi, masaya na sana ngayon ang kapatid ko. Buhay pa sana ang kapatid ko hanggang ngayon? I can't believe you. Bulalas niya at muling napaiyak. Tuluyan na yata nitong sinara ang isip na pakinggan pa siya. You're blaming me for something I didn't do? Dahil yun ang totoo. You're wrong, sigaw niya rito. Dahilan upang pareho silang matahimik. Siya naman ay huminga ng pagkalalim-lalim upang paluwagin ang nagsisikip niyang dibdib. Why can't you just listen? Hindi sapat ang litratong yan para sabihin mo sa akin na wala lang sa iyong lahat nang namagitan sa ating dalawa. Ang litratong yan ang dahilan kung bakit naisipang magpakamatay ng kapatid ko. That one picture ruined everything. But it doesn't prove anything. Why can't you just believe me and listen to me first? Umiling lamang ito at mabilis na malikod sa kanya. Aktong bubuksan na nito ang pinto nang tawagin niya ito. I expect you to leave this house today. Huwag ka nang magtangkang magpaliwanag ng kahit na ano. My sister never lied to me, not even once. At sigurado kung hindi siya nagsisinungaling nang sabihin niya sa sulat na ikaw ang dahilan kung bakit nagkahiwalay sina Santi at si ate. Without even listening to my side of the story, kanya na ba kakitid ang utak mo, Chris? Sumbat niya. Huwag mo kong sasabihang makitid ang utak. Asig nito na hindi pa rin siya hinaharap. Bakit? Hindi mo matanggap? You won't even give me a chance to explain. Pinaniniwalaan mo lang kung anong nakita at narinig mo sa mga taong pinapaboran mo. Hindi mo man lang pinakinggan ang panig ko. Just leave. Mahina ngunit mariing utos nito. She scoffed bitterly. Sana, hindi ko na lang inalay ang sarili ko sa'yo. Ngayon ko gustong pagsisihan ng lahat. Ngayon ko gustong pagsisihan ng labis na nakilala pa kita. Nakita niya na tila nanigas si Chris sa kinatatayuan nito, subalit panandalian lamang yon. Mabilis tong lumabas ng silid na iyon at pasalyang isinara ang pinto. Noon naman tuluyang bumigay ang mga tuhod niya at napaluhod siya sa sahig. Hindi niya na napigilang humagulhol sa tindi ng sakit ng kaloobang nararamdaman. Ang sakit din na yon ang nagbunsod sa kanya nang sabihin ng kasinungaling ng yon. Hindi totoo na gusto niyang pagsisihan lahat ng namagitan sa kanila ni Chris. It was the last thing she wanted to do. Bakit niya pagsisisihan na isang pangyayari na sadyang napakahalaga sa kanya?
Ilang oras ang pinalipas niya bago naisipang kunin ang nakaimpake ng mga gamit niya. Iyon sigurong dahilan kung bakit bigla niyang naisipang mag-empake kahit hindi pa araw ng pag-alis niya. One way or another, there would be a reason for her to leave that place earlier than expected. Yon ang nararamdaman niya. She just did not expect it to be this painful. Mabibigat ng mga hakbang at walang humpay sa pagdulo ang kanyang mga luha nang umalis siya sa bahay na yon na hindi man lang nakapagpaalam kay Chris. Pinili niyang dalhin ang sulat at ang litrato sa pag-alis niyang yon.